Lahat po na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dahil natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan aming pinakamalapay. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. At sa pagkatoy, binibigay mo kami sa amin, malapay nung kami sama-sama. Saan pupupuri sa iyo sa buong araw at maraming mabampulat. Sa pandalangin, namin ginagamit may Banggis na Will Estrada, Almeida, kanilang mga anak, ating mga beloved workers. Madalahin kami sa iyo, tumingin kami kapatawaran, sa kami subukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming panahon. Huwag mo naman tingin namin na pagkasala ko dahil puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap na iyong mga salita. Sa aming pag-aaral ng salita, lagi sa mo baglikod sa gana, aking wala magawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalawa papapalang espiritual. Sa aming mahal kapag sa dako ito. Lalo ang pumami naman ang bisita, aming mga beloved viewers. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, lahat ng gawa ng kaaway, we commit to cast out and the mighty name of Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo na po makaupo mami na mahal at ating po nga pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat, sa pitulutan ng ating pong beloved preacher, ako bubatiin sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kayo lang po ay magantabay, ating mga beloved viewers, at saka kayo po'y lubos na pagpapalahin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa beloved family ng ating pong beloved parents in the Lord. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa kanila pong maging sa ating beloved Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Amen? Amen? Praise the Lord. Dapat handa na tayo ngayon mga minamahal. Amen? Yung mga bata, itabi natin para hindi tayo maistorbo sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. Ating pag-aralan, unang talata, dito sa aklat ng Lucas, kabanatay 1, talatay 37. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, ang talata po ay 37, ganun pong sinasabi, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng, yan po mga minamahal ay ating nabasa dyan. Sabi niya, marami sa mga Kristiyano, sa mga Christ believers, now belonging to various religions, that they do debates, proving their faith better over the other. Amen. Didebate sila, mga minamahal, lahat ito naniniwala sa mahal na Panginoong Yesus. Amen. Pero hindi sila magkasundo. Iisang Biblia ang gamit, pero hindi magkasundo, mga minamahal. At ating pamamagatan ng ating pong pag-aaralan, mga minamahal, diversities of faith. Amen? Sabi na aklat ng Lucas 1:37. Ating basahin doon, mga minamahal, yung ating unang talata. Amen? For God, with God, nothing shall be impossible. That's the word. Amen? Yan po, alam na natin yan. Amen? Amen. But, dapat mga minamahal, pag sinabi mong sa Diyos, walang imposible, we should believe on that by heart, by mind, and by soul. Amen. At yan ang dahilan mga minamahal, sapagkat kinakailangan mapatunayan natin mga minamahal ay yung ating pong paniniwala diyan ay pangkakapitan natin parati yan. Sa kabila ng problema, hindi ka dapat namumroblema. Amen? Amen? Sabi nga dito sa aklat ng Jeremiah, kabanatay 32, talatay 17 hanggang 18. Kindly.
Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, ang kabanata po 32, at ang talata po 17 hanggang 18, ito po sinasabi, Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo, na ikaw ay nagpapakita ng kagandaang loob sa mga libu-libo at iyong ginaganti ang kasamaan ng mga magulang sa sinapupunan ng kanilang mga anak pagkamatay nila. Ang dakila na makapangyarihang Diyos, ang Panginoon ng mga hukbo, ay kanyang pangalan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa English, mga minamahal, sabi niya, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth, and by Thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. Walang bagay na mahirap sa iyo. Amen. Pag sinabing walang bagay na mahirap sa iyo, yung problema mo sa utang, hindi yan mahirap sa Diyos. Amen? Yung problema mo sa, sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, mamamatay na yung mahal mo sa buhay, hindi yan mahirap sa Diyos. Amen? Pag sinabi mo na maikukulong ka na, dahil na yung kaso mo talagang talo ka na, hindi yan mahirap sa Diyos na may panalo yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil there is nothing too hard for Thee. Ang Diyos, mga minamahal, ay mayroong pong kakayahan na magpayaman ng tao. Lahat magsabing Amen. Totoo po yan, mga minamahal. So may kakayahan siya. Ibig sabihin, dumating yung mga karangyaan sa buhay. Amen? Ang Diyos, mga minamahal, ay may kakayahan na magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Amen. Maging yan ay cancer, maging yan ay COVID-19, na patunayan na natin marami nagpapatotoo. Lahat yan pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Exodus 15:26, huwag na natin basahin. Sabi diyan, I am the God that healeth thee. So dapat by heart, by soul, and by mind, dapat mga minamahal, ating pinanghahawakan ng mga salita niyan. Ang ating Diyos, mga minamahal, ay kayang baguhin ang masamang tao, ang mamamatay tao. Marami tayong mga kapatid, dati-rati mga rebelde. Sila po, mga minamahal, ay dahil sa lipunang kanilang kinagagalawan, naging mga mamamatay tao. Ang ilan upahan para pumuksa ng buhay ng tao. Isang araw, nakilala nila ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga krusada. Nangaral ang man of God, ating mga pastor, ating mga beloved workers sa iba't ibang dako, mga minamahal. Nung kanilang marinig ito, mga minamahal, ngayon kasama na natin nagpupuri sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. May kakayahan ng Diyos magbago, even sa pinakamasamang tao, kayang baguhin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung ang anak mo ngayon, drug addict, huwag kang mag-alala, kapatid, nothing is too hard for our God. Walang imposible sa Diyos. Amen? Ang ating pong mga buhay, mga minamahal, kung titignan nyo, mga minamahal, si Pablo, siya po yung mamamatay. Bakit binago naman ang Panginoon? Naging manggagawa naman ang Panginoon. Naging apostol naman ang Panginoon. Kasi ang Diyos may kakayahan na baguhin. Ang ilan tayo, mga minamahal, ang ilan chismosa, sugarol. Sabi naman, nagpapatotoo, mga minamahal. Ang ilan, alak, sigarilyo, bisyo nila, mga babae, kung ano, mga minamahal. Pero lahat tayo, binago ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin may kakayahang magligtas sa oras ng kapahamakan. Amen? Amen? Sabi ng Jeremiah 33 verse 3, Call unto me and I will answer thee. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Alam na natin lahat ito, mga minamahal. Kaya nakita nyo yung tatabunan ng landslide, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Yung kapatid natin nabangga, mga minamahal, tumilapon, mga minamahal. Pagdapo sa lupa, bumangon, nagpagpag lang, hindi nasaktan. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon, sapagkat may kakayahan ng Diyos, mag-ingat. Amen? Amen? Alam niyo yung kantang, Somebody's Praying for Me? Amen?
May mga tuhod na nakaluhod sa bawat araw. Kaya tayo pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Eroplano, magdadive ng eroplano, madidisgrasya ng mga minamahal, babagsak ang eroplano. Ang isang Kristiyano yung nandun, lahat kasama niya, hindi Kristiyano, sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Nakita ng mga tao, mga minamahal, may malaking kamay, humawak sa eroplano, at sila pinag-ingatan, pinalapag, at sila hindi na disgrasya at hindi namatay. Bakit? Ang Diyos ay may kakayahan. Paano mangyari yon? Nothing is too hard for our God. Walang mahirap sa ating Diyos. Amen? Amen? May kakayahan ng Diyos, tumugon ng lahat ng iyong pangangailangan. Mula sa gagastusin mo pamasahe, pambayad sa kuryente, utang mo na pinagkakautangan mo, kung ano mang kapahamakan meron ka ngayon sa oras na ito, may kakayahan ng Diyos tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Lahat ng naniniwala sa lahat ng mga talatang yan, sumigaw ng praise the Lord. Pumalakpak ng malakas sa ating Diyos. Kung pinaniniwalaan natin yan, bakit nag-aalala pa rin ang Kristiyano? Bakit mula kanina ang ilan hindi magkapalakpak? Dahil sa problema, dahil sa kung anong dahilan. Akala ko ba ang Diyos nagpo-provide? Akala ko ba ang Diyos walang mas imposible sa Kanya? Akala ko ba anong problema meron ako kayang tugunin ng Diyos? Pero bakit hindi mo humapuri ang Diyos? Dahil nag-aalala ka, nag-aaburito ka, may karamdaman ka. Akala ko ba walang mahirap sa ating Diyos? Ang problema diyan, mga minamahal, may mga Kristiyano na hindi marunong gamitin ang mga kakayahan ng ating mahal na Panginoon. Mateo, kabanata 6, talata 25 hanggang 30. Kindly. From the book of Matthew chapter 6, verses 25 up to 30. Kindly. Lahat po muna ay pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Aklat po ng Mateo sa kabanata 6, talata 25 hanggang 30. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? That's right. Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit sa Salomon man, sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya? Amen. O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, bakit tayo nagwo-worry? Knowing all the capabilities of God, the power and mighty God, mga minamahal. Amen? Alam natin lahat yun. Sabi tayo, nag-amen tayo lahat eh. Pero nag-aburito ka pa rin. Hindi mo magawa magpuri. Dahil sa may problema ka, brother, maintindihan mo ko. May karamdaman ako eh. Mayroon ako problema, mayroon ako mga dapat suliran, dapat ayusin. Dapat naintindihan mo. Alam ng Diyos yan, naintindihan ako ng Diyos. Mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kung alam mo ang Diyos may kapangyarihan sa lahat at walang mahirap sa Kanya, hindi ka dapat nag-aaburito, hindi ka dapat nag-aalala, patuloy sa oras ng pagpupuri, puri ka lang ng puri, dahil alam mo Diyos ang tutugon sa pangangailangan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit nagkakaburito tayo? Verse 30, pakibasa, ating balik yun, mga minamahal. Matthew 6, verse 30. Ang sabi diyan, mga minamahal, Amen. Paki-check doon sa mga. Sabi diyan, wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not
much more clothe you, O ye of little faith. Kaya pala nag-aaburido tayo dahil kakaunti yung pananampalataya natin. Alam mo na makapangyarihan ang Diyos, kayang gawin ng Diyos, pero hindi mo pinananampalatayanan ng buo. Kunti lang. Nakabase kasi sa nabasa mo sa libro, narinig mo sa mga kwento, napanood mo sa telebisyon. Kaya ito lang, hanggang ganito lang ang kaya mong ibigay na kakayahan ng mahal na Panginoon. Sabi niya, O ye of little faith. Let me clarify these things. Hindi pinag-uusapan dito kung mayroon kang maliit o malaking pananampalataya. Okay lang lahat yon. Pero the reason kung bakit mo hindi ini-enjoy ang pagiging tunay na anak ng Diyos dahil sa level ng pananampalataya na meron ka na kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen? Kaya kung little faith tayo mga minamahal, normal yon. Sabi niya nga dito mga minamahal, ating basahin to para madaanan ng nanito. Lucas, Kabanata 17, talatay 5 hanggang 6. Tingnan niyo mga minamahal. Even the apostles themselves. Amen? Ang sinasabi nila mga minamahal, kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, ang talata po ay 5 hanggang 6. Ganito po sinasabi. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Amen. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga apostol man, mga minasya, sabi ng mahal na Panginoon, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Sabi ng mahal na Panginoon, sa totoo lang, maski na magamutin lang na pananampalataya meron ka, say unto the mountains, be yonder to the sea, and it will follow you. Ganun kagrabe yung faith. Amen? So yung faith, malaking pananampalataya, maliit pananampalataya, ang importante, mayroon kang pananampalataya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano nagkakaroon ng problema? Kapag yung pananampalatayang maliit mo, yung benepisyo mo doon, ay hindi ka kontento. Kapag yung pananampalataya mong tinatanggap, ay hindi ka kontento at ikaw ay nagsimulang mag-alala. Dahil ang pananampalataya mo sa Diyos, ito lang yan eh. O di yan na darating sa iyo. By your faith. Di ba? You shall receive. Di ba? So, ibig sabihin mga minamahal, kapag hindi ka na nakontento, yun ang issue doon. Amen. Bakit si brother, bakit talagang marami siyang pagpapala, ba't ako hindi? Si brother, grabe yung kanyang pananampalataya na kayang ibigay sa kanya ng Diyos eh. Ikaw hanggang dito ka lang eh. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bago tayo magpatuloy dyan, mga minamahal, let me give you biblical samples of little faith and big faith. I tell you, kimaliit, kimalaking pananampalataya, hindi yun ang issue. Ang issue ay kapag hindi ka na nagiging contented sa mga pagpapalang meron ka at naging naiinggit ka na sa ibang mga Kristiyano na pinagpala na mahal na Panginoon. Sample. Some Christians envy other Christians because of the diversity of their level of faith. Bakit ang ibang mga Kristiyano enjoying abundantly all the blessing? Bakit sila maraming pagpapala? Is there favoritism with God towards His children? Yung mga Kristiyano, meron bang favoritismo sa mahal na Panginoon? Wala po. Sigurado ako niyan. Amen? Totoo yun. Walang paborito. Mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave it His only begotten Son. Whosoever. Hindi na sinabing, yung my brother lang, yung my sister lang, yung mga Manila lang, yung mga Amerika lang. Hindi. Whosoever believe it in Him should not perish but have everlasting life. Patas-patas magmahal ng Diyos. Amen?
Amen? Kaya nga mga minamahal, lahat tayo fairly taught of how to do or receive blessing. Lahat tayo tinuruan. Kylie, Hebrew Kabanata 4, talata 2. Kylie. Ang sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 4, at ang talata po ay 2, ito pong sinasabi, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat tayo pinangaralan sabay-sabay. Amen? Iisang salita ang naririnig natin na sintinuro ng mahal na pastor. Amen? Amen? Ang sikreto kung paano tayo magkaroon, maging victorious, maging prosperous in the times of deliverance, yung provision, yung lahat ng salita na mahal na Panginoon, yung mga nabasa natin una, itinuro na sa atin lahat yon, mga minamahal. Pero sabi ng talata, lahat tayo pinangaralan na mabubuting balita, gaya rin naman nilang lahat. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang mga nangaririnig. Yun palang dahilan kung bakit iba-iba yung pagpapalang meron tayo. Doon na nananampalataya ka, may faith ka, kaya lang yung ilan, konti ang pananampalataya. Yung ilang grabe ang pananampalataya nila. Amen. Pagdating sa pagbibigay, ay ibang usapan niya, brother, importante, puri ako. Ala, sige, walang problema doon. Hindi ka nagtatapat eh. Di sige. Pero kung walang dumating sa yung pagpapala, ay huwag kang magmukmuk sa Diyos. Bakit? Kunti lang ang pananampalataya mo eh. Hindi mo pinanampalataya na salita ng Diyos, yung sikreto ng pagpapala, yung sikreto ng deliverance, yung sikreto ng victory. Hindi mo kasi sinunod. Gusto mo yung sayo lang. Amen? Kunti lang kasi. So kung anong natanggap mo, base sa ginawa mong pagsunod, mga minamahal, huwag kang sumama ang loob sa Diyos. Ang gayusin mo kung paano mo sundin ang ipinangaral sa atin na pari-pareho. Kapag sinunod mo yan, ginawa mo yan na may pananampalataya. Kung paano kami pinagpala, pagpapalain ka rin ng mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. So kung gusto mong mayroon kang kotse, kilalanin mo ang Diyos na may kakayahang magbigay ng kotse. Gusto mo ng marami kang tahanan na bato, kilalanin mo na ang Diyos ay may kakayahan magbigay ng magagandang tahanan, magagandang mga properties, magandang kalakasan ng katawan, kaya magpagaling, magbago ng masamang puso, kaya niyang gawin yan. Ang sabi niya, lahat ng mga salita ng mahal na Panginoon, sundin mo. Siya lalakip sa iyo ang salita ng mahal na Panginoon. Narinig mo nga, pero narinig, pinakinggan mo ng walang pananampalataya. Ibig sabihin, di totoo yan. Amen? Narinig mo, ipinangaral na ang Diyos ay may kakayang magpagaling. Di totoo yan. Na may kakayahan ng Diyos na magbigay ng kakayahan ng kayamanan o mga buhay na talagang maayos. Di totoo yan, di ko magbibigay. Walang pananampalataya. Kailangan daw, kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos na ipinapangaral sa ating lahat dahil walang paboritismo sa Diyos. Amen? Manampalataya tayo at ganapin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. It depends on the level of our faith in Jesus. Nakadepende yan sa level ng ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Yung kanyang kayang gawin sa atin. It is how we know about Jesus. Gaano ba kalalim ang pagkaalam mo sa kayang gawin ng mahal na Panginoon sa iyong buhay? His capabilities, His power, love for sinners.
like you and me. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kapangyarihan. Amen? Yung kanyang kakayahan para sa isang makasalanang tulad mo at tulad ko. May tao na pag nangailangan ng pagpapagaling, kailangan puntahan ng ating mga beloved workers kapag hindi sumasama ang loob. Amen? Amen? Kailangan malihan. Walang problema doon. Amen? Pero maniwala kayong may mga taong dahil sa kanilang laki ng pananampalataya, maski na hindi sila puntahan ng mahal na Panginoon, ay kaya nilang matanggap ang kanilang ipinapanalangin sa Diyos dahil sa kanilang pagkilala sa mahal na Panginoon. Tingnan niyo yan, ha? Akala natin mga minamahal ko sa lihans. Walang problema doon. Amen? Pero, yan kung yan ang panampalataya mo, so be it. Walang problema. Pero mayroong mga Kristiyano, mga minamahal. Basahin natin, Mateo, Kabanatay 8, talatay 5. Italon natin sa 7 hanggang 10. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, ang talata po ay 5, talon sa 7 hanggang 10. Ganito po ang sasabi. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik na nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirap. Amen, praise the Lord. 5 pala, amen, praise the Lord. Dito po sa may 7 hanggang 10 po, amen, praise the Lord. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi sa Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Dadapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Amen. Sa 9, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya yumayaon. At sa isa ay halika at siya lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. Right. Sa 10, at nang marinig ito ni Jesus ay nangtaka siya at sinabi sa nagsunod, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. See? Akala natin kapag tayo nanalangin mga minamahal, ay kailangan puntahan, sige ilihan. There's nothing wrong with that. I keep on saying. Yan ang pananampalataya mo eh. Amen? Pero may mga Kristiyano na kayang gawin na hindi siya nilalapitan. Kaya niyang tanggapin ang kagalingan because of his faith. Ang sabi niya, yung senturyon, ang sabi niya, sa totoo lang, mahal na Panginoon, grabing pagsaludo, grabing pagrespeto sa mahal na Panginoon. Sa totoo lang, mahal na Panginoon, sabi na, mahal na puntahan ko, pagalingin ko, ilihans ko, sabi na, mahal na Panginoon, sabi na, mahal na Panginoon, alam kong hindi ako karapat-dapat na puntahan mo sa aking bubong. Grabe magrespeto ang mga malalaking pananampalataya, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? I am not worthy na puntahan mo sa aking bubong dahil alam ko talagang hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo lang ang salita at siguradong mangyayari. Grabing pananampalataya yan. Amen? Amen? Ano naging dahilan ng senturyon, mga minamahal opisyal? Sabi niya, ako rin ay makapangyarihan tao sa aking posisyon. Pag sinasabi ko sa aking tauhan, gawin mo to, ginagawa niya. Bigyan mo ko nito, binibigay niya. Punta ka dito, pumupunta siya. So makapangyarihan siya bilang tao. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, alam kong makapangyarihan ka, just say the word, mangyayari ang iyong sinabi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon! Yan ang malaking pananampalataya. Amen? Amen? Nangyayari yun dahil sa how deep you know the power of Jesus. Kung kilala mo ang kanyang kapangyarihan, ang kaya niyang gawin, at pinanghawakan mo yan, sinasabi ko sa iyo, nothing is impossible with our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marcos Kabanatay 5, talatay 25 hanggang 30, italon sa 34. Kylie, pakibilis, medyo mabibitin tayo sa oras. Marcos 5, talatay 25 hanggang 30, talon sa 34. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan, at siya'y napahirapan na ng maraming bagay na mga manggagamot,
at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kauntiman, kundi bagkus pang lumulubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Amen. At pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya, agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? Sa 34, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. See the power of faith? Amen? Nakita niyo yung kapangyarihan ng pananampalataya? Hindi siya nagpa-counsel. Amen? At hindi rin siya basta nagpalapay, lihas mo kumalapay na. Sa kanyang sarili lamang, hindi siya nagsisigaw. Sa isip lamang niya, mahipo ko man lang ang laylayan ng damit ng ating mahal na Panginoon. Gagaling ako. Grabe! Pag ganun ang pananampalataya mo, yung inagasang babae, mga minamahal, for 12 years, pumunta sa maraming gamutan, lalong lumalala, ubos ang kanyang kayamanan. Amen? At talagang walang nangyayari, mga minamahal. Yung sa narinig niya, si Jesus nagpapagaling. Ang daming ginagawa. Anong sabi niya, mga minamahal? Marami siyang nabalitaan. Sa kanyang sarili, mga minamahal, kung totoo lahat yan, alam kong si Jesus na ito'y makapangyarihan. Amen? Alam kong si Jesus na ito'y walang imposible sa kanya. Walang mahirap sa kanya. Ang akin lang, sisiksik ako doon, hahawakan ko lang ang damit. Laylayan, ako'y gagaling. See how big is the faith? Amen? Ang gusto kong ipakilala dito sa inyo, ma'am, sa aralin ito, depende sa pagkakilala mo sa Diyos. Ano man ang iniisip mong kayang gawin ng Diyos sa iyo, mangyayari sa iyo kung nananampalataya ka na kayang gawin yan ng Diyos sa iyo. Hindi siya nalilimita sa kung anong kaya iniisip mo na sabi ng kung sino nagkukwento sa iyo. God is able. May kakayahan siyang gawin lahat ng bagay na yan. Kaya nga nating is impossible eh. Amen? Amen? Ang mga pastor, nung nagkaroon ng mga Scud missile, magkakaroon ng putukan ng gira, na dito siya, tumigil ka! Sinawan niya Scud missile, tumigil ang missile, documented yun. Tumitigil ang missile sa ere. Imposible! Pero nothing is impossible with God. Kung pa yan ang pananampalataya mo, mangyayari sa'yo! Amen! Kailangan mo lang panghawakan ang pananampalataya na yan. Maniwala kang may mga Kristiyano that even the time of the apostles, ang ginagawa nila, doon lang sila sa gilid-gilid ng daan. Para sa pagdaan ni Pedro, matamaan man lamang sila ng anino ni Pedro. Mga minamahal, sila'y gagaling. Hindi sila kailangan gahawakan. Hindi sila kailangan kausapin. Matamaan lang. Sila'y gagaling. Because of their faith. Kayang gawin ng Diyos yan sa pamamagitan ng kanyang apostol na si Pedro. Gagaling kami. Matamaan lang kami ng kanyang anino. See? Mga bagay na talagang hindi may paliwanag pa paano nangyayari. Pero ang sabi diyan, mga minamahal, the power of God is varied and wide in scope. Capabilities and powers of Jesus is too powerful that even in reaching our needs. Huwag mong lilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos, kapatid. Amen? Amen? Hindi mo pwedeng limitaan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ilan, sometimes nakakaroon ng debate. Bakit kailangan magtrabaho?
Oh, ito issue yan noon. May mga sinabihan natin, sometimes mga workers. Bakit kailangan magtrabaho ang worker? Dapat the worker should live by faith. Altar lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Even if everything is provided, kapag yung mga Kristiyanong ipinapanalangin na araw-araw ay natututong magtapat, hindi na nila kailangan magtrabaho. I repeat, kung ang mga tupa na ipinapanalangin nila mula hating gabi hanggang sa umaga, walang ginawa, ipanalangin. Pag sila'y pinagpala, matutulang magtapat. Ibigay ka 10 bahagi handog. Hindi na nila kailangan magtrabaho. Hindi na nila kailangan magbukid. Hindi nila kailangan kung anong sinasabihan natin na di ba? Akala natin tayo perfecto. Kaya sila ginagawa yung kapag nakita natin ng mga workers natin, nagtatrabaho, mahiya ka sa sarili mo! Hindi ka kasi nagtatapat. Pero kung tayo lang marunong magtapat, hindi na sila kailangan magtrabaho. Amen. I repeat, hindi masama kung nagtrabaho ka o hindi. Ang point yan, siguraduhin mo lang na masaya ka at kontento sa ginagawa mo. Si Pablo, apostol ng Diyos. Bakit kinakailangan magtrabaho? Pakibasa mga kapatid, 2 Tesalonica, Kabanata 3, talata 7 hanggang 11. Lahat po ng hindi inaantog, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kylie. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga tiga Tesalonica, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 7 hanggang 11. Ito po sinasabi, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nangag-ugali ng walang kaayusan sa inyo. Ninagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw, upang kami ay wag maging pasanin sa kanino mang sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay makakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay kaming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay wag din namang kumain, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahala, bakit nagtrabaho ang apostol ng Diyos? Di ba sabi sa live by faith? Amen? Depende yan sa sitwasyon na kinaroroonan mo, kapatid. Mapalad ka. Kapag ikaw kinaroroonan mo, masagana matapat ng mga Kristiyano, okay yan. At everything is okay, walang pasaway. Sa panahon ni Apostol Pablo, mamahal, lahat ng mga hindi pasaway na Kristiyano, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tinan niyo sabi yan, sapagkat aming, pakibasa muna mga minamahal dito sa talatang 7 lang muna. Talatang 7. Tinan niyo sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan. Kaya na ginawa niya yon because the apostle wanted to set an example. Amen? Maging ehemplo sa mga Kristiyano. Sabi diyan, sapagkat kami ay hindi naugali ng walang kaayusan sa inyo. Next. Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapayang sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Ang pagsagawa ng trabaho na sinasabi niyo, both physical and spiritual, nandoon sa trabaho pero nanalangin pa rin. Amen? Hindi tumitigil. At ang sabi niya, mga minamahal, hindi dahil sa kami ay walang karapatan. Pumalagpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tinawag sila ng mahal na Panginoon.
Kaya dapat lang, ang sinas kung babasa, huwag na natin basahin, pero alam natin, mga manggagawa na mahal na Panginoon, they have the right dun sa kasabong bahagit handog. Amen? Ang problema, hindi binibigayan ng mga Kristiyano. Kinukuha pa rin. Ay, di talaga nga, di ba? Sabi niyan, kundi upang kami ay magbigay sa inyo ng isang uliran upang kami ay inyong tularan. Kylie, kapag kami ay kasama nyo, ay aming inutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag namang kumain. May mga tamad na Kristiyano, amen? Gustong mag-enjoy ng kagalakan, amen? Kasi sabi ni Brother Joben, depende yan sa pananampalataya ko sa mahal na Panginoon. Maski na ako'y uupo lang dito sa bahay ko, darating ang pagpapala. Pero pagdating sa pagbibigay, hindi ka naman nagtatapat. Amen. Pagdating sa paglilingkod, di ka naman dumadalo. Naglilingkod ka nga, di ka naman mainit na Kristiyano. Pagdating mo sa banal na gawain, inaantok ka naman. Amen? Amen? Your wish is too high, but your faith is too little. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kung gusto mo ng mataas na pananampalataya, yung wish mo darating mataas, sigurado yan. Kailangan mag-synchronize yan. Sa isip, sa pananampalataya, sa gawa, dapat kung ano ang itinuro ng mga pastor, gagawin yan ng mga anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, tuloy natin mga minamahal, may mga Kristiyano, sapagkat amin nababalitaan ang ilan sa inyo, sisilakad ng walang kaayusan. Amen? Na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Mga marites. Amen? Tapos asa na maraming pagpapala, hindi naman ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi po pwede yun. Malalaman nyo, the fruit, makikita nyo sila sa pamagitan ng kanilang mga bunga. Amen? Amen. Kaya kailangan mga minamahal, every situation, level of faith, it is our decision. Kung gusto mo ng marangyang buhay, panghawakan mo with faith. But not, hindi lang sa pananampalataya, kundi pati sa gawa, ang kayang gawin ng mahal na Panginoon. Hindi pwedeng pananampalataya, tapos sabi mo, hindi mo nang ginagawa pananampalataya mo. Amen? At ang sabi diyan, it is our decision. Kung ano man meron tayo ngayon, yun lang kasi ang ating pananampalataya. Sigurado yan, mga minamahal. Yung ating mga kapatid, paano malaman mo ang isang janitor maging manager? Amen? Paano? Yun ang kanyang pananampalataya. Ginawa niya yun sa mga napapakinggan niya na salita naman lang ng pagtatapat, paglilingkod, kabanalan, lahat. Ginagawa niya, dahil alam niya ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng magandang buhay. Hindi siya napagod. Maski na dumating ang mga pagsubok sa buhay, hindi niya binitawan yun. Niyan na nakita ang salita ng Diyos nagkatotoo sa kanilang mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. I repeat, kimaliitan yung pananampalataya, kimalaki yung pananampalataya, walang issue dyan. Ang masama, kapag hindi ka na masaya sa resulta ng iyong pananampalataya. Hindi ka na kontento. Mag-question ka na. Mainggit ka na sa iba. Huwag mong questionin ang mahal na Panginoon. Questionin mo ang iyong ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Isa pa. James chapter 2, verses 9 up to 10. Kindly. Aklat ng Santiago, Kabanata 2, talatay 9 hanggang 10. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat po ng Santiago sa Kabanata 2, talatay 9 hanggang 10. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga swail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Jess, sabi niya, tinan niyo sa Jess, sabi niyan, sa Jess. Ang sabi ng Jess, but if you, 10, verse 10,
For whosoever shall keep the whole law, yet offended in one point, he is guilty of all. Dapat kung gusto mo talagang panampalatayanan na talagang yung buong kapangyarihan ng Diyos, wala ka dapat lalaktawan sa kanyang mga utos. Ano mga yon, brother? Hindi ko naman memoryado lahat, kaya kailangan dumalo parati sa gawain. Kasi kailangan malaman mo lahat yun. Amen? Hindi mo pwedeng alam mo na kagad yun. At alam ko na yan, narinig ko na yan. Kailangan dumalo pa rin para ma-remind tayo na ang lahat yun kailangan para ating panghawakan yung kakayahan ng Diyos sa ating po mga buhay. Palagpagan po natin ang ating malabay, no? Amen? Amen? Dahil kapag naptisod ka sa isa, ayaw mo sundin ang isa. Amen? Ayaw din naman na Panginoon yung atras abante na pananampalataya. Go ako ngayon. Ay, hindi na muna. Ay, hindi pwede. Sabi ng talata, mga minamahal, huwag kang aasang tatanggap ng anuman. So, nasa iyo ngayon, desisyon. Kung ikaw ay nasa maliit na pananampalataya at nakita mo kulang ang pagpapalang natatanggap mo dahil sa iyong pananampalataya, walang problema. May solusyon dyan. Lahat muna ng gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ikalawang Samuel, Kabanatay 12, talatay 7 hanggang 8. Last verse. Beloved instrumentalist, please. 2 Samuel, chapter 12, verses 7 up to 8. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, kapitulo 12, ang talata po ay 7 hanggang 8. Ganito po nasasabi. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ay lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Pahirang kita ng langis maging hari sa Israel at aking iniligtas sa kamay ni Saul. 8. At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda. At kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Pumalagpag po tayo ng malakas, mga minamahal. Sabi niya, ito kasi yung time na si David pinagpala, despite na pinagpala na, kinuha pa niya yung si Batsiba, asawa ni Uriah, yung matapat niyang lingkod, mga minamahal. Ginawa pa niyang concubine, mga minamahal, mistress niya. Amen? At nagalit ang malapay sa kanya. Sabi niya, binigyan na kita lahat ng pagpapala. Lahat. Yung babae kailangan mo na bigay ko sa iyo. Even yung kaharian, binigay ko na sa iyo. Tinan yung last word na sinabi ng mahal na Panginoon. Kung kulang pa ito, magsabi ka lang, bibigyan pa rin kita. Lahat ng mga kulang pa, ang kanilang pagpapala sa oras na ito, sumigaw ng praise the Lord. Huwag kang mahiya. Dahil gusto natin siyempre lahat maging marangyang buhay. Amen? Ayaw natin huwag ba nagawain, kailangan mo makiusap sa bus driver. Although kailangan ito para madalisay ng ating panampalataya. But ang sabi ng mahal na Panginoon, mag-request ka lang, huwag kang mapagod. Dahil kung kulang yan, bibigyan pa kita. Dagdagan mo lang ang iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! So ang Diyos natin may kakayahan, walang limitado ang kanyang kakayahan. Ating pagkakilala lang sa Kanya ang may limitado. Sa pangangaral na ito, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, with God, nothing is impossible. Na walang imposible yan. Pero kung gusto mo ng grabing pagpapala, panghawakan mo lahat ng kanyang mga salita at tuparin mo ang kanyang mga utos. Langit, lupa, mapaparam, ngunit ni isang tuldok sa kanyang mga salita, hindi magbabago kailanman. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
Praise the Lord. Amen. Minsan ay dumarating mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa'yo'y dumaraan naman. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Si Jesu Cristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na mga kabiguan sa buhay mo, sa tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa'yo'y dumaraan naman. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Hindi ba si Jesu Cristo, ang sabi ng Panginoon, ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Alam niyo mga minamahal, these opportunities God is offering us, hindi ito lahat ini-enjoy. Mapapalad, ang sabi ng talata, mapapalad ang sino mang tinawag ng Diyos. Blessed are they whom you are called. The power of God is unlimited. Walang hangganan ng kapangyarihan ng Diyos. Any problem, lahat ng suliranin, lahat ng mga problema meron ka, lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga bagay na ikinatatakot mo sa iyong buhay, ikinaaburido mo, dahilan kung bakit hindi mo magawang maglingkod ng todo-todo. May kakayahan ng Diyos tumugon sa lahat ng bagay na yan.
Ang sabi niya, tumawag ka lang. Magpapakita ako sa iyo ng mga bagay na hindi mo nakikita. From this moment, learn to trust God. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magbabago mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. At ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Let us pray. Tayo natin tumalangin, mga minamahal. Tumawag tayo sa Diyos. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tinuruan mo kami na aming abutin ang aming mga potentials sa pagiging anak ng Diyos. Itinuro mo sa amin ang grabing kapangyarihan meron ka at kakayahan, grabing pagmamahal na itinuro mo sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na makatupad sa iyong mga salita. Tulungan mo kami ng gawin ng tamang aming pananampalataya upang aming maganap ang iyong banal na kalooban. Sa iyo lamang kami umaasa. Sa pondalangin na aming ginagamit ng Malabangista World Estrada Almeida. Aming mga minamahal na mga manggagawa. Our beloved children, ng ating mahal na pastor. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal ko, tayo po may karamdaman. Kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Walang imposible sa Diyos. Amen. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Maging sa ating po mga minamahal na mga bisita sa oras na ito. Kayo aning minanya muna na aming iyong tanggapin ang mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya sa isang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay, nakikinig na iyong mga salita. Bawat panalangin meron tayong nakapapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kinakailangan na pinito upang sa ipapatawad ang iyong kasalanan, tagapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang huli ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Gawain na ng mahal na Panginoon sa iyong pagpapatuloy. Hindi utot o natuli lang ito, kundi simula pa lamang naaw ito upang kayo aming makasama hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo muna ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Ngayon ko lang nalaman, grabe ang kapangyarihan at pagmamahal ang ibinibigay mo sa amin. Opportunity na binigay mo sa amin ay napakalaki. Gusto kong ma-enjoy ang mga pagpapalang ito. Humihingi ako ng kapatawaran
sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan, sampu na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Dahil natin tumalangin mga para sa ating mga minamahal kapatid, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan at pinakamalapay na Jesus, natin yung mga anak, mga baguhan, tumugon sa iyong panawagan, ano man dahil ang kanilang paglapit sa iyo, malapay noon, tugunin mo sa mga kaparaanan, walang bagay na mahirap sa iyo, malapay noon. Dalangin namin sa pandalangin na aming gagamit minamalabang Cristabel Estrada, amin na, beloved children, beloved family ng ating pong mahal na pastor, aming mga beloved workers. Dumadalangin kami sila, patawarin sila sa kanila mga nagpagkasala. Isulat kanila mga pangalan sa aklat ng buhay. Maging sa kanila mga mahal sa buhay. Nawa malapay noon, nawa hindi unat ulito, kundi simula pa lamang na ang paglilingkod. Makasama din sila, namin silang kasi yung pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sawat panalangin. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, kaliwang kamay sa parte ng ating po mga karamdaman. Maging sa ating mga minamahal na bisita, sumama na kayo. Pwede na po kayo mga minamahal dahil tinanggap nyo ng malapay noon. Kung kayo may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay, itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapay noon, dalawang kamay, itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapay ng Jesus. Malapay no, alam namin, malapay no na yung salita. Kapag aming maramdaman sa Espiritu, kami makapangiran pala sa nalatang gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa panalangin na aming gagawin, may malabang Cristabel Estrada. Amen. Aming po maminamalamang gagawa. Aming sinasaway. Lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, heart attack. Lahat ng gawa ng kaaway. I command to something in the mind of Jesus. Be healed in Jesus' name. Mga palulupay-pay, pagbabag sa iglesia, lahat aking sinasaway sa makapayang pangalan ni Jesus, I command you to go out in Jesus' name. Lahat gawa na kayo, I command Jesus' name, be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay talon. Amen. Ang kinin natin na yung ating pong may pinanalangin ay ating pong natanggap na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Natanggap na natin. Amen. Sapat yan ang salita ng mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos sa ating pong pagkakalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo na po